It's already the last day of the Bible seminar. Kaya huling araw na po ng ating Bible Seminar. As I said yesterday, today is the most important, pinakamahalagang araw. Gaya po ng aking sinabi kagabi, ngayon po yung pinakamahalagang araw. So, please incline your ear and please listen to this Bible seminar very carefully. Kaya pakusap, pikilin niyo po yung inyong mga tenga at makinig po kayo ng mabuti dito po sa Bible Seminar. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming amang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin itong pagkakataon na makapaginig po ng iyong salita. From the first day of the Bible seminar, we are studying this Bible together, Mula po ng araw ng Bible Seminar, sama-sama po naming pinag-aaralan ito pong Biblia. and we came to understand this Bible is really true and God's word. At naunawaan po namin na ito pong Biblia ay totoo at salita po ng Diyos. Yesterday, we have learned about our spiritual condition before God. Kagabi, natutunan po namin yung aming espiritual na kondisyon sa harapan po ng Diyos. We were born as a sinner, and we are supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak na makasalanan at nararapat po kami na mapunta sa walang hanggang impyerno. Lord, there are many newcomers who are not saved yet. Panginoon, marami pa pong mga baguhan ang hindi pa po naliligtas. Please help them to realize what's the real salvation through this session. Pakusap, tulungan niyo po sila na maunawaan po nila ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan po ng session na ito. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Please open our spiritual eyes and spiritual ears so that we can clearly understand your word. Pakusap, buksan niyo po yung aming espiritual na mga mata at tenga upang malinaw po naming maunawaan ang salita mo. From the beginning of this Bible seminar until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasimula po hanggang sa matapos ito pong Bible Seminar, ang banal na Espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. Especially, please give more wisdom and the power of the Holy Spirit to the preacher. At pakusap, bigyan niyo po ng karunungan at ng kalakasan at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang tagapagsalita. And also, please open the heart of all attendees. At pakusap, buksan niyo po yung puso ng lahat po ng mga dumalo. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Gospel of John chapter 5, verse 39. Buksan po natin sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 5 sa verse 39. John chapter 5, verse 39. Sa Juan po, chapter 5 sa verse 39. In the first day of the Bible seminar, we started Bible seminar with this verse, John chapter 5, verse 39. Kaya nung unang araw po ng Bible Seminar, inumpisahan po natin yung ating Bible Seminar sa pamamagitan po nitong talata ng Juan chapter 5 sa verse 39. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yeah, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. So, in the first day of the Bible seminar, I already told you the purpose of this Bible seminar is to get the eternal life. Kaya nung unang araw po ng Bible Seminar, sinabi ko na po sa inyo na yung layunin po nitong Bible Seminar ay upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Today, we are going to learn how can we get eternal life. Ngayong araw po, matututunan po natin kung paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, as the Bible says, John chapter 17, verse 3, and this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Kaya sa Juan chapter 17 sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. So in order to get the eternal life, first, we must know who is the only true God. Kaya upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan, una, dapat po nating makilala yung nag-iisang tunay na Diyos. So from the first day of the Bible seminar until third day, we have learned who is God. The truth, so many evidences, and also through the fulfillment of the prophecies. Kaya mula po ng unang araw hanggang ikatlong araw ng ating Bible Seminar, nalaman na po, natutunan na po natin kung sino po yung Diyos sa pamamagitan po ng mga ebidensya at ng katuparan ng mga propesiya. And yesterday, we have learned about our spiritual condition.
At kagabi po, natutunan po natin yung ating pong espiritual na kondisyon. All the people, we are born as a sinner, as a descendant of Adam. Lahat po ng tao ay pinanganak po na makasalanan, mga ina po ni Adan. Yeah, sinners' destiny, who are supposed to go to the eternal hell. Bible says, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Kaya po ang tadhana po ng isang makasalanan ay walang hanggang impyerno. Doon po sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yeah, everybody is a sinner, and we are in the destiny of the eternal destruction. Lahat po ay makasalanan at lahat po tayo nakatadhana doon po sa walang hanggang pagkawasak. And also, in order to get the eternal life, especially today, we are going to study about the Jesus. Who is Jesus? At isa pa po, upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan, kaya lalong-lalo na po ngayong araw, paalamin po natin kung sino po si Jesus. Why Jesus Christ came to this world and what Jesus Christ did for me. When we clearly understand this one, yeah, we can be saved. Bakit ba pumarito si Jesus sa sanlibutan at ano yung ginawa ni Jesus para sa akin? Kapag naunawaan po natin ito, tayo po ay maliligtas. In the beginning, there is the creation, Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, naroon po yung pasimula ng paglikha. And as I already explained, the end, Revelation chapter 21, there is the eternal heaven. At yung gaya po ng aking sinabi, sa Apocalypse chapter 21, naroon po yung walang hanggang langit. What is the purpose of the creation? Ano po ba yung layunin ng paglikha? Why God created me? Bakit ba ako nilikha ng Diyos? God wanted to save me and God wanted to bring me into the eternal heaven. Nais ng Diyos na iligtas ako at nais niya na dalhin niya ako doon sa langit. But there is the condition. In order to enter eternal heaven, I must be saved. Ngunit meron pong kondisyon upang makapasok po doon sa walang hanggang langit, dapat akong maligtas. How can we be saved? Paano ba tayo maliligtas? When we get the salvation through the Jesus Christ, we can enter eternal heaven. Kapag natanggap po natin yung kaligtasan, sa pamamagitan po ni Hesus Kristo, makakapasok po tayo doon po sa langit. So today, we are going to study about Jesus, the Jesus Savior. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang patungkol kay Jesus na tagapagligtas. According to the Luke chapter 18, two men went up to the temple to pray to God. Ayon po sa Lucas chapter 18, naroon po yung dalawang tao na pumunta sa templo upang manalangin sa Diyos. One was a Pharisee and the other was a tax collector. Yung isa po ay Fariseo at yung isa naman po ay maniningil ng buwis. Okay, let's look at Luke chapter 18, verse 11, 12. Tingnan po natin sa Lucas chapter 18 sa verse 11 hanggang 12. Babasahin ko po. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapos sa lahat ng aking kinikita. The Pharisee, in the days of Jesus, they are religious people. Kaya yung Fariseo po, sa panahon po ni Jesus, sila po yung mga relihiyosong mga They tao. thought themselves the righteous. Inaakala po nila sa kanilang sarili na sila po ay matuwid. That's why he prayed like this. I fast twice a week. I give tithe of all that I possess. Kaya nga po sinabi niya, 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapos sa lahat ng aking kinikita. But there is another man, tax collector. Tax collector, he was well known as a sinner in the days of Jesus. At meron pa pong isang lalaki, yung maniningil po ng buwis, kilala po sila bilang makasalanan sa panahon po ni Jesus. Okay, Luke chapter 18, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tax collector, he knew he is really sinner. That's why he was not able to raise his eyes to the heaven. Kaya yung maniningil po ng buwis, alam po niya na siya po ay makasalanan, kaya nga hindi niya po magawang itingin man lamang yung kanyang mga mata doon po sa langit. He beat his breast and saying, God, be merciful to me a sinner. Kundi dinadakukan niya po yung kanyang dibdib at sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. We also should have this kind of the tax collector heart. Kaya dapat din po tayong magkaroon ng ganitong puso na gaya po nitong maniningil ng buwis. If we don't realize we are really sinner before God, we cannot be saved.
Kung hindi po natin maunawaan na talagang tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. Because Jesus Christ came to this world to call sinners. Dahil si Jesucristo po ay pumarito sa salibutan upang tawagin po yung mga makasalanan. Between the Pharisee and tax collector, God accepted the prayer of the tax collector. And the Pharisee, he was rejected by God. Kaya sa pagitan po nitong maniningil ng buwis at ang Fariseo, tinanggap po ng Diyos yung panalangin po ng maniningil ng buwis at tinanggihan naman po ng Diyos yung panalangin po ng Fariseo. Yeah, Luke chapter 18, verse 14, babasahin ko po. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Yeah, we also should have this kind of heart like a tax collector. Kaya dapat din po tayong magkaroon ng ganitong uri ng puso, kaya po ng maniningil ng buwis. Yes, we already have learned yesterday how much did we commit sins. Opo, natutunan na po natin kagabi kung gaano po tayo nagkasala ng napakarami. Isaiah chapter 59, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay dumami sa harapan mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin, sapagkat ang aming mga pagsuway ay kasama namin, at ang sa aming mga kasamaan ay nalalaman namin. How much sins do you have? Maraming kasalanan o konting kasalanan? Maraming kasalanan. We have committed a lot of sin. Gumawa po tayo ng napakaraming kasalanan. So, like a tax collector, God, be merciful to mere sinner. When we really repent our sin and ask the God's mercy, we can be saved. Kaya gaya po ng maniningil ng buwis, Diyos, mahabag ka sa akin ay isang makasalanan. Kung talagang tayo po ay magsisisi sa ating kasalanan, tayo po ay kanyang ililigtas. Your heart should be prepared. Your heart should be ready to be saved. Yung puso mo ay dapat na maging handa, yung puso mo na maligtas. Awit 34, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Yeah, the Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. When you have a broken heart and contrite spirit, and God will have mercy on you and God will save you. Kapag nagkaroon ka po ng pusong wasak at bagbag po na diwa, ikaw po ay makakawaan po ng Diyos at ililigtas ka po ng Diyos. So, why we cannot go to God? Kaya bakit ba tayo hindi makakapunta sa Diyos? Because sin separates us from God. Dahil yung ating kasalanan, ito yung nagpahiwalay sa atin mula sa Diyos. As long as you have a sin, you cannot enter heaven. Hanggat mayroon ka pong kasalanan, hindi ka po makakapunta doon po sa langit. So from now, we are going to study the way to the eternal life. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung paraan doon para po sa buhay na walang hanggan. First, we should know Jesus Christ came to this world to call sinners. Una po, dapat po nating malaman na si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang tawagin po yung mga makasalanan. Marcos chapter 2, verse 17. Sa Marcos po, chapter 2, sa verse 17, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ito ay marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Yeah, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng mga gamot, kundi ang mga may sakit. Yeah, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Jesus Christ came to this world to call sinners. He said, I did not come to call righteous, but sinners to repentance. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang tawagin po yung mga makasalanan. Sinabi po niya, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So, Pharisee, he just boasted his righteousness. That's why God did not accept his prayer. Instead, tax collector, he was justified by God. Kaya yung Fariseo, ipinagmalaki niya lamang po yung kanyang sariling katwiran, kaya nga hindi po tinanggap ng Diyos yung kanyang panalangin, sa halip ay tinanggap po doon sa maniningil ng buwis. Yeah, nowadays it is also same. When we realize our spiritual condition before God, totally sinner who was supposed to go to the hell, we can receive the God's mercy.
Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kapag naunawaan po natin na talagang tayo po ay makasalanan, na nararapat na mapunta sa impyerno, tayo po, yung Diyos po ay mahabag po sa atin. There is someone in the middle of the sea, but he does not know how to swim. So if there is no one who can help him, he shall surely die. Kaya meron po isang tao na nandun po siya sa gitna po ng dagat at hindi po siya marunong lumangoy at kung wala pong magliligtas sa kanya, siya po ay tiyak na mamamatay. Yes, this is your destiny. Kaya ito po yung tadhana mo. All people, we are born as a sinner, and we are in the destiny of the eternal destruction because of sin. Lahat po ng tao ay pinanganak po na makasalanan at tayo po ay nakatadana na mapuksa dahil po sa ating kasalanan. So how can we remove our sin? Kaya paano ba natin maalis yung ating kasalanan? With man, this is impossible. Matthew chapter 19, verse 26. Dito po sa Mateo chapter 19 sa verse 26, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. With God, all things are possible. Kaya ngunit sa Diyos po, ang lahat po ng mga bagay ay maaaring mangyari. So, if we really trust in God, God will help us to be saved. Kaya kung talagang tayo po ay magtitiwala sa Diyos, tayo po ay tutulungan ng Diyos na maligtas. Between God and me, sin is blocked. Sa pagitan ko at ng Diyos, nakaharang po yung kasalanan. But we cannot remove this sin. With man, this is impossible. Ngunit hindi po natin kayang alisin yung kasalanan na ito, sa tao hindi po ito maaaring mangyari. But with God, all things are possible. Ngunit sa Diyos, ang lahat po ng mga bagay ay maaaring mangyari. So if God remove all of my sin, I can go to heaven. Kaya kung alisin po ng Diyos yung lahat ng aking mga kasalanan, ako makakapunta doon sa langit. So my salvation depends on God's hands. Kaya yung kaligtasan ko ay nakadepende doon sa kamay ng Diyos. Naintindihan niyo po? Yeah. So what is the meaning of salvation? Kaya ano po bang ibig sabihin ng kaligtasan? Salvation means forgiveness of sins. Ibig sabihin po ng kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Kapatawaran ng mga kasalanan. Huh? What is the meaning of salvation? Ano pong ibig sabihin ng kaligtasan? Yeah, kapatawaran ng ang mga kasalanan. Yeah. This is the meaning of salvation. Kaya ito po yung ibig sabihin ng kaligtasan. Luke chapter 1 verse 77, babasahin ko po. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yeah. So, from now, we will learn how we can get the salvation. Kaya magmula po ngayon, matututunan po natin paano ba tayo magkakaroon ng kaligtasan. In case of the Israelite, God already taught the Israelite how their sins can be saved, can be forgiven through the animal sacrifice. Sa kaso po ng mga Israelita, sinabi po na po sa kanila ng Diyos kung paano po maalis o mapapatawad yung kanila pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng Yeah, sakripisyo. that is the law of atonement. Yun po yung batas pangkatubusan. This is the tabernacle, Kaya, to give the sin offering. kaya ito po yung tabernakulo upang maghandog po para sa kasalanan. While the Israelites, they were staying in the wilderness, God commanded Moses to make this tabernacle. This tabernacle is the place to receive the forgiveness of their sins. Habang yung mga Israelita po ay nananatili po dun sa ilang, inutos po ng Diyos kay Moises na gumawa po ng tabernakulo at ito po yung lugar kung saan po pinapatawad yung kanilang kasalanan. Leviticus chapter 4, verse 13, 14, babasahin ko po. At kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng hindi sinasadya, at ito ay hindi alam ng kapulungan, at sila'y nakagawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon, na huwag gawin at sila'y nagkasala, kapag nalaman ang kasalanan ng kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pang kasalanan, at dadalhin ito sa harapan ng toldang tipanan. And verse 15 to 17, Ipapatong ng matatanda ng kapulungan ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa harapan ng Panginoon at papatayin ng toro sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, dadalhin ng dugo ng toro sa toldang tipanan ng paring binuhusan ng langis at ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 ulit sa harapan ng Panginoon sa harap ng tabing. yes, this is the way of the forgiveness
of the Israelite through the animal sacrifice. Kaya ito po yung paraan ng kapatawaran para po sa mga Israelita sa pamamagitan po ng pag-aalay ng hayop. Yeah. This is the place of sacrifice for sin. Kaya ito po yung lugar ng pag-aalay para po sa kasalanan. When Israel people realized their sin, they had to bring the animal in front of tabernacle. Kaya kapag naunawaan po ng bayang Israel yung kanilang kasalanan, kinakailangan po nila magdala ng hayop doon po sa tabernakulo. And they will offer animal sacrifice. Sheep, goat, calf, and will be slaughtered instead of men. At sila po yung magdadala ng hayop bilang po kanilang panghandog, yung tupa, yung kambing, ito po ipapatayin sa halip ng tao. Through this redemption, Israel people's sin were forgiven. Sa pamamagitan po nitong katubusan, yung kasalanan po ng Israel, ito po ay napatawad. Here, one Israel person, he realized his sin. So he brought the one lamb. Kaya dito po mayroon pong isang Israelita na naunawa niya po yung kasalanan, kaya nagdala po siya ng isang kordero. Yeah, through the laying hands, the sin will be transferred from Israel man to the lamb. Kaya sa pamamagitan po ng pagpapataw ng kamay, yung kasalanan po ng isang Israelita ay may lilipat po doon po sa kordero. Yeah, nasaan po ba kasalanan? Nasa tao o nasa hayop? Tao. Yeah, here, sa tao, merong kasalanan. But through the laying hands, this sin will be transferred to the lamb. Ngunit po sa pamagitan ng pagkapatong ng kamay, yung kasalanan po ay may lilipat doon po sa kordero. So, where is the sin now? Kaya ngayon po, nasa na po yung kasalanan? Sa hayop, nasa hayop. So this sin transferred to the lamb. Kaya ito pong kasalanan ay nailipat po doon po sa kordero. But according to Bible, Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. This lamb should be killed. Kaya ito pong kordero ay dapat po namamatay. So through this, the animal sacrifice, Israel people's sin will be forgiven. Kaya po sa pamamagitan po nitong pag-aalay ng mga hayop, yung kasalanan po ng bayang Israel ay mapapatawad. Okay, look at this very clearly. Ganito po ang ginagawa nila sa lumang tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasalanang Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pare. Ang pare, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis, walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At titignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero. Ganyan po nila ginagawa. Ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos maialay ang hayop, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo at yun po ang simbolo na tinanggap yung alay pang kasalanan. At pagkatapos nito, malayang makakauwi ang isang Israelita na napatawad ang kanyang kasalanan sa loob po ng isang taon. So, through this, the animal sacrifice, Israel people, they receive the forgiveness of their sins. Kaya po sa pamamagitan po nitong pag-aalay po ng mga hayop, yung kasalanan po ng bayang Israel ay mapapatawad. Leviticus chapter 17, verse 11. Sa Levitico po, chapter 17 sa verse 11, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yeah. Ang buhay ng laman ay nasa dugo, right? For the life of the flesh is in the blood. So in case of the man or animal, if they shed the blood too much, they shall die because the life of the flesh is in the blood. Kaya po sa kaso po ng tao at ng hayop, kapag idinanak po nila yung lahat ng kanilang dugo, sila po ay mamamatay. Hebrews chapter 9, verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan,
halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po ay mahalaga. Kung walang pagtatang ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Without shedding of blood, there is no remission. So, for the forgiveness of sins, there must be the shedding of blood. Kaya para po sa kapatawaran ng mga kasalanan, dapat po ay mayroong pagdanak ng dugo. That's why the Israelites, they killed so many animals. And through the shedding of blood, Israel people's sin were forgiven. Kaya nga po yung mga Israelita, pumatay po sila ng napakaraming hayop, kaya sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ay napatawad po yung kasalanan ng bayang Israel. Especially if you look at Leviticus chapter 16, there is the Atonement Day. Once a year, for the whole Israel peoples, the 1 year sin will be forgiven through this atonement. Kaya lalong-lalo na po doon po sa Leviticus chapter 16, meron po dong araw ng pagtubos kung saan isang beses po sa isang taon ay mapapatawad po yung buong kasalanan po ng buong Israel. High priest will prepare 2 goat. Kaya yung pinakapunong pari po ay maghahanda po ng 2 kambing. 1 colt, after laying hands, this goat shall be killed. Yung isang kambing po, ito po ay sa pamagitan po ng pagkapatong ng kamay, ito po ay papatayin. 1 year sin for the Israel will be transferred to this goat. Kaya yung isang taong kasalanan ng Israel, ito po ay maililipat doon po sa And kambing. this goat shall be killed. At ito pong kambing ay papatayin. And high priest, with the blood, he will enter the most holy place once a year. At yung pinakapunong pari, dala po yung dugo, siya po ay papasok doon po sa dakong kabanal-banalan isang beses po sa isang taon. And on the ark, he will sprinkle the blood 7 times. This is the forgiveness of the sin of the Israelites. Kaya doon po sa kaban, iwiwisik po ng pari ng 7 beses yung dugo, at ito po yung kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita. Here, this is the high priest, and with this blood, he will enter the most holy place on the atonement day. Kaya ito po yung punong pari, sa pamamagitan po ng dala niyang dugo, papasok po siya doon sa dakong kabanal-banalan sa araw po ng pagtubos. Without the blood, if high priest enter the most holy place, he shall be killed. Kung wala pong dalang dugo, siya po ay papatayin doon po sa loob ng dakong kabanal-banalan. And between the holy place and the most holy place, the veil, very thick veil is blocked. At sa pagitan po ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan, nakaharang po yung makapal na tabing. This is the holy place, and this is the most holy place. Kaya ito po yung dakong banal at yung dakong kabanal-banalan. Inside the most holy place, there is the ark of God. Doon po sa dakong kabanal-banalan, naroon po yung kaban ng Diyos. So high priest, he will sprinkle the blood 7 times on the ark. Kaya po yung pinakapunong pari, iwiwisik niya po yung dugo doon po sa kaban ng 7 beses. We call this one, the Moshe seat. Kaya tinatawag po natin itong luklukan po ng awa. So, in case of the Israelite, taon-taon, every year, high priest, he offered animal sacrifice for Israel people's 1 year sin. Kaya sa kaso po ng mga Israelita, sila po ay nagdadala ng hayop taon-taon para po sa kasalanan sa buong isang taon ng mga Israelita. 1 year sin, and there was the shedding of blood. Again, another. So, repeatedly, taon-taon, every year. Kaya paulit-ulit po, taon-taon po ito. Because sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because of the sin, Israel people sin, a lamb was killed repeatedly. Dahil po sa kasalanan ng Israel, yung kordero po ay napatay ng walang awa. But Bible says ito ay anino lamang. This is only the shadow. Ngunit sinasabi po ng Biblia na ito po ay anino lamang. Hebrew chapter 10 verse 1, babasahin ko po. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Yamang ang kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating. This is the shadow of the good things to come. Shadow, anino lamang. Kaya ito po yung anino lamang na mabubuting bagay na darating. That's why Hebrew chapter 10, verse 4 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi maaaring mangyari ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya,
Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaganda mo ako ng isang katawan. Yeah. Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Kaninong, what is this? One body. Isang katawan. This is the body of Christ, body of Jesus. Kaya ito po yung katawan ni Kristo, yung katawan po ni Jesus. So, Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Kaya po, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan bilang kordero ng Diyos. Yeah, if you look at John chapter 1, verse 29, when Jesus Christ was approaching to get the baptism by the John the Baptist, at the time John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God, who Kaya, takes away sin of the world." kaya doon po sa chapter 1 sa verse 29, nang lumalapit po si Jesus kay Juan na tagapagbautismo, sinabi po niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Who is Jesus? Sino po ba si Jesus? Isaiah chapter 7, verse 14, babasahin ko po. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Ibig sabihin po ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Before Jesus Christ was born 700 years ago, it was prophesied by the prophet Isaiah. Bago po ipinanganak si Jesus 700 years ago, ito po ay naipropesiya na ni Propeta Isaías. All people, we are the descendant of Adam. That means we were born as a sinner. Lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. Ibig sabihin, lahat po tayo ay makasalanan. Yeah, all people, we are the seed of the man. Lahat po ng mga tao, tayo po ay nagmula sa binhi ng tao. But Jesus, he was conceived by the Holy Spirit, and he was born through the virgin. Ngunit si Jesus, siya po ay pinaglihi ng Espiritu Santo at siya po ay pinanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Yeah. Look at here. All the people, we have an ancestor, Adam and Eve. We have received the seed of man. That's why we were born as a sinner. Kaya tignan niyo po dito, tayo pong lahat ay nagmula sa isang tao at tayo po ay merong binhi po ng tao, kaya tayo po ay pinanganak na makasalanan. But Jesus, he was conceived by the Holy Spirit. Ngunit si Jesus po, siya po ay pinaglihi ng Espiritu Santo. That's why he was born without sin. Kaya nga po siya po ay pinanganak ng walang anumang kasalanan. Genesis chapter 3 already prophesies, the Genesis chapter 3, the Jesus will be born as a seed of woman, not the seed of man. Kaya doon po sa Genesis chapter 3, na ipropesiya na po doon na si Jesus ay ipapanganak sa pamamagitan ng binhi ng isang babae. First John, unang Juan, chapter 3, verse 5. Sa unang Juan po, chapter 3 sa verse 5, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Yeah. He was manifested to take away our sins. Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Upang mag-alis ng mga kasalanan. Sa kanya'y walang kasalanan. Yeah, Jesus was born without any sin. Opo, si Jesus po ay pinanganak ng walang kasalanan. Yes. This is very important. If Jesus was born with a sin like us, he cannot die for our sins. Ito po ay napakahalaga. Kung si Jesus po ay ipinanganak na gaya po natin, hindi po siya maaaring mamatay para sa ating kasalanan. Yeah. God prepared the body of Christ without any sin. Ang Diyos po, inihanda niya po yung katawan ni Kristo nang walang anumang kasalanan. Isaiah chapter 9, verse 6. Sa Isaías po, chapter 9 sa verse 6, This is also another prophecy about the Jesus. kaya ito rin po isang propesiya patungkol po kay Jesus. Babasahin ko po. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. For unto us a child is born. One child is born. But his name is very special. What is his name? His name shall be called Wonderful. Counselor. The mighty God. Everlasting Father.
Prince of Peace. Kaya meron pong ipinanganak meron pong ipapanganak na isang bata at yung pangalan po itatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Who is this? Sino po ito? Sino po ito? Huh? Si Jesus, Jesus, right? So, we should know who is Jesus. Kaya dapat po nating makilala kung sino po si Jesus. Some churches, they teach different things. Jesus is not God. Huh? Jesus is not God. He is only one of the prophets. Kaya yung ibang mga simbahan, itinuturo po nila, si Jesus hindi siya Diyos, kundi isa lamang siya sa mga propeta. Maling turo po ito. This is wrong teachings. Kaya ito po ay maling katuruan. Huh? Bible says, Jesus is the mighty God, the everlasting Father. Sinasabi po ng Biblia, si Jesus, siya po yung makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. John chapter 10, verse 30 also says, I and my Father are one. Sa 1 chapter 10 sa verse 30, sinasabi din po doon, ako at ang Ama ay iisa. Who is Jesus? Jesus is God himself. Sino po ba si Jesus? Si Jesus, siya po mismo yung Diyos. But he became the man in order to save sinners. Ngunit siya po ay nagkatawang tao upang iligtas po ang mga makasalanan. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Sa unang Timoteo, chapter 1 sa verse 15, Before we read this verse, I think somebody looks tired. kaya bago pa natin basahin yung talata na ito, sa tingin ko po meron pong mukhang pagod. Pagod na kayo? Huh? Antong na kayo? Huh? You should not sleep. This time is very important. Hindi ka po dapat matulog. Ito pong oras na ito ay Yeah, napakahalaga. this session is very important. If you don't listen carefully, you cannot be saved. Ang session po na ito ay napakahalaga. Kung hindi ka po makikinig ng mabuti, hindi ka po maliligtas. Okay, let's have an exercise. Please stretch your hands sa taas. Okay, sa kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay, sa taas, sa likod. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's clap, applause, 5 times together, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yeah. More concentration, tatlong beses, 3 times. 3, 2, 1. Somebody don't concentrate. One more time. Yeah, last time. 3, 2, 1. Okay, salamat po. So 1 Timothy chapter 1 verse 15. Kaya po sa unang Timoteo po, sa chapter 1 sa verse 15, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Unang Timoteo chapter 1 verse 15. Si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Sinabi ni Apostle Pablo. Apostle Paul said, Jesus Christ came to this world. Why? Upang iligtas ang mga makasalanan. Naintindihan niyo po? Sino ang kasalanan? Sino ang makasalanan? Ako. So, Apostle Paul said na ako ang pangunahin sa mga ito. I am the chief. Kaya sinabi po niya, ako ang pangunahin sa mga ito. In this time, you must focus on yourself because you must be saved before God. Kaya sa mga oras po na ito, dapat ka pong magtuon sa iyong sarili dahil dapat ka pong maligtas sa harapan ng Diyos. Why Jesus Christ came to this world? Kaya bakit ba pumarito si Jesus sa sanlibutan? Upang iligtas ang mga makasalanan. Yes. Jesus Christ came to this world to save you. Kaya si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ka. Naintindihan niyo po? Yeah. Isaiah chapter 53, verse 6. Sa Isaías po, chapter 53 sa verse 6, Babasahin ko po. tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yeah. All we like sheep have gone astray. Before we know Jesus, we are like a sheep have gone astray. We lived according to our will.
Bago po natin makilala si Jesus, tayo po ay gaya ng mga tupang naligaw, tayo po ay nabubuhay ng ayon po sa ating kalooban. We have turned everyone to his own way. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. But before we were born in this world 2,000 years ago, the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Ngunit bago po tayo ipinanganak, 2,000 taon na po yung lumilipas, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yeah, since we were born in this world, until now, we have committed a lot of sin. Maraming kasalanan. Mula po nang ipinanganak tayo hanggang ngayon, nang tayo po'y nabubuhay sa mundo, tayo po'y gumagawa ng napakaraming kasalanan. But can you remember all of your sins? Ngunit kaya niyo po bang alalahanin yung kasalanan po ninyo? Yeah. We cannot remember all of our sins. Hindi po natin kayang alalahanin yung lahat po ng ating mga kasalanan. But what about God? Does God knows all of your sins? Ngunit paano naman po yung Diyos? Alam ba ng Diyos yung lahat mong kasalanan? Yes. God is omniscient. God knows all of your sins. Since you are born until you die. Opo, alam po ng Diyos yung lahat ng mga bagay. Alam niya po yung lahat ng kasalanan mo mula nang ipinanganak ka hanggang sa mamatay ka. That's why before you were born 2,000 years ago, the Lord God has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all. Kaya nga po, 2,000 na taon na po yung lumilipas, bago ko pa po ipinanganak, si Jesus, ipinasan po sa kanya ng Panginoon kay Jesus yung lahat po ng ating mga kasamaan. Okay, look at the screen. Yeah, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamahan. Yeah, this is the sin of the world. Kaya ito po yung kasalanan ng sanlibutan. Before you were born 2,000 years ago, the Lord God has laid on him, on Jesus, the sin of the world, like this. Kaya bago ka pa po ipinanganak, 2,000 taon na po yung lumilipas, ipinasan sa kanya ng Panginoon kay Jesus yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan na gaya po nito. Where is the sin now? Nasaan na po yung kasalanan ngayon? On Jesus, right? That's why he was crucified on the cross because of my sin. Kaya nga siya po ay pinako dun sa krus dahil sa aking kasalanan. He died as a ransom ram. Siya po ay namatay bilang isang kordero. He was crucified on the cross. Siya po ay pinako doon po sa krus. So, all people, we are the descendant of Adam. Kaya po lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. From the beginning of the history to the end of the history, all people, we were born in this world and we have committed a lot of sin. Kaya lahat mula po sa pasimula hanggang sa katapusan, lahat po ng mga tao, tayo po ay gumagawa ng maraming kasalanan. From the sin of the Adam to the last man. Mula po sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan po ng huling tao. We call this sin of the world. Tinatawag po natin ito na kasalanan ng sanlibutan. And my sin also belongs to the sin of the world. At yung kasalanan ko ay kabilang din dun sa kasalanan ng sanlibutan. Tama po ba? Yes. That's why Jesus died on the cross because of my sin. Kaya nga, si Jesus ay namatay doon sa krus dahil sa aking kasalanan. Why Jesus had to die on the cross? Bakit kinakailangan ni Jesus na mamatay doon sa krus? Because there is no any other way to forgive our sin except the blood of Jesus. Dahil wala pong ibang paraan para mapatawad po yung ating kasalanan maliban po sa dugo ni Jesus. Behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kaya si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan bilang kordero ng To Diyos. take away our sin. Upang alisin po yung ating mga To kasalanan. take away my sin. Upang alisin po yung aking kasalanan. In the Old Testament, Israelites, they offered animal sacrifice. And through the animal sacrifice, they received the forgiveness of their sin. Doon po sa lumang tipan, sila po ay nag-aalay ng mga hayop at sa pamamagitan po ng pag-aalay ng hayop, napapatawad po yung kanilang kasalanan. And Jesus came to this world as a Lamb of God. At si Jesus, siya po ay pumarito sa mundong ito bilang kordero ng He Diyos. died on the cross. Siya po ay namatay doon sa He krus. shed all His precious blood to redeem all of our sins. Idinanak niya po yung lahat ng kanyang dugo upang tabusin po ang lahat ng ating So what kasalanan. is the meaning of this cross? Kaya ano pong ibig sabihin ng krus na ito? Actually, this cross is there are two kind of attributes of God appeared. One is the God's justice. Why? About the sin, there must be the judgment. Kaya sa katunayan po sa krus na ito, narito po yung dalawang katangian ng Diyos.
Una po, yung Diyos ay hustisya dahil patungkol sa kasalanan, dapat po itong hatulan ng Diyos. Yeah, Roma 6:23, right? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because of our sin, Jesus Christ, He was crucified and He died instead of us. Dahil po sa ating kasalanan, si Jesus po ay pinako dun sa krus at namatay po siya sa halip na tayo. And also, the love of God was manifested on the cross. At isa pa po, yung pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag doon po sa krus. Actually, who committed sin? I committed sin and you committed sin, right? Sa katunayan, sino po ba yung gumawa ng kasalanan? Ako ay gumawa ng kasalanan at gumawa ka rin ng kasalanan. That's why you have to be crucified on the cross. Kaya nga nararapat ka na maipako doon sa You krus. should be killed on the cross Dapat ka po napatayin doon po sa krus. because you have committed sin. Dahil gumawa ka po ng kasalanan. But instead of us, Jesus Christ was crucified on the cross Ngunit sa halip na tayo, si Jesucristo, siya po ay namatay doon po sa krus. because Jesus loves you. Dahil minamahal ka po ni Jesus. Because God loves you. Dahil minamahal ka po ng Diyos. This is the two attributes of God. Ito po yung dalawang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay hukom at ang Diyos ay pag-ibig. So, on the cross, the justice of God and the love of God appeared at the same time. Kaya doon po sa krus, yung pagiging hukom ng Diyos at yung pag-ibig po ng Diyos ay pinakita po sa isang pagkakataon doon po sa krus. What is the justice? According to God's justice, any kind of the sin shall receive the judgment, and sinner will go to the hell. Kaya ano po ba yung paghuhukom? Ayon po sa paghuhukom ng Diyos, kahit na anumang uri ng kasalanan, ito po ay dapat tatulan at mapunta sa impyerno. But according to the love of God, any kind of sin can be forgiven. Ngunit ayon po sa pag-ibig ng Diyos, kahit na anumang kasalanan ay maaaring mapatawad. And if they receive the forgiveness of their sin, they can enter the heaven. At kapag natanggap po nila yung kapatawaran ng kanilang kasalanan, sila po ay makakapasok sa langit. This is God's grace. Ito po yung biyaya ng Diyos. So, we must understand why Jesus Christ, He received the suffering. Kaya dapat po nating maintindihan, bakit ba tinanggap ni Jesus yung lahat ng pagdurusa? Before Jesus Christ, He was crucified, Roman soldiers, they hit the Jesus with the whips. Bago po ipinako si Jesus doon po sa krus, yung mga Romanong sundalo, hinagupit po nila si Jesus ng latigo. Yeah, this is the various types of the whips in the days of the Rome. Kaya ito po yung mga ilang uri po ng mga latigo sa panahon po ng Roma. At the end of the whips, there is the sharp bones or metals. And whenever Roman soldiers hit, the Jesus' body was torn out. Kaya sa dulo po ng mga latigo na ito, meron pong matutulis na buto at mga bakal. Kaya sa tuwing hinahagupit po nila si Jesus, napapunit po yung kanyang balat. Yeah. This is the crown made with the thorn. This is very sharp, very strong. Kaya ito po ay isang koronang tinik at ito po ay napakatulis at napakatibay. When they put on the Jesus head, the thorn pierced the Jesus head. Nang inilagay po nila ito sa ulo po ni Jesus, tumusok po ito sa ulo ni Jesus. Yeah, look at the screen. Why Jesus is wearing this crown, the crown of thorn, and he is shedding the blood? Kaya tignan niyo po sa screen, bakit ba isuot niya po itong koronang tinik at dumadana po yung dugo? Because of my sin. Dahil sa aking kasalanan. Because of your sin. Dahil gumawa ka ng kasalanan. And the Roman soldiers, they nailed Jesus' hand and Jesus' feet. At yung mga Romanong sundalo, ipinako po nila yung mga kamay at mga paa po ni Jesus. Can you imagine how much is it painful when someone nailed on your hands, around 20 centimeter nail, very thick. Kaya naisip niyo po ba kung gaano po kasakit kapag ipinako po yung inyong kamay ng pako ng 20 cm na napakakapal? When they nailed on your hands, the blood vessel will be bursted and the bones will be pierced. Kaya kapag ipinako po yung iyong kamay, yung mga ugat mo po, ito po ay puputok at masisira po yung mga buto. This is the extreme, the pain and sufferings. Kaya ito po yung labis na sakit at pagdurusa. He was crucified on the cross from 9 a.m. until 3 p.m. for 6 hours. Siya po ay ipinako po doon sa krus na mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yeah. Jesus, He shed all His precious blood. Si Jesus, idinanak niya po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo. Why? Why Jesus Christ, He was crucified?
Kaya bakit ba ipinako si Jesus doon po sa krus? Why Jesus died on the cross? Bakit ba namatay si Jesus doon sa krus? Bible says, without shedding of blood, there is no remission. Sinasabi ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga There is kasalanan. no any other way forgiveness of your sins without shedding of blood. Wala pong ibang paraan para mapatawad po yung iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. He was beaten by the Roman soldiers. Siya po ay hinagupit ng mga Romanong sundalo. His skin was torn out, Yung kanyang pong balat ay napunit. and from his head, blood was shedding. At mula po sa kanyang ulo, dumadanak po yung dugo. He was carrying the cross to the Golgotha, and he fell down 14 times. Kaya bit-bit niya po yung krus patungo sa Golgotha at bumagsak po siya ng 14 na beses. His both hand nailed one nail. Kaya yung parehas po niyang kamay ay ipinako. How much is it painful? Kaya gaano po ito kasakit? Because of your sin. Because of my sin, he was crucified. Dahil sa iyong kasalanan, dahil sa aking kasalanan, siya po ay ipinako doon sa krus. Isaiah chapter 53, verse 5. Sa Isaías po, chapter 53 sa verse 5, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. He was wounded for our transgressions. In other words, he was wounded for my sin. My transgressions. Kaya sa ibang salita, siya ay nasugatan dahil sa aking mga kasalanan sa aking pagsuway. He was bruised for my iniquities. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Yes, Jesus died on the cross for me. Opo, si Jesus ay namatay doon sa krus para sa akin. When you really believe Jesus as your personal Savior, you can be saved. Kaya kung ikaw po ay sasampalataya kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, ikaw po ay maliligtas. There is no any other one who will die for your sin. Wala pong sinaman yung pwedeng mamatay para sa kasalanan mo. 2,000 years ago, Jesus died for your sin. 2,000 taon na po yung lumilipas, si Jesus po ay namatay para sa iyong kasalanan. So, He received all the sufferings and pains. Kaya tinanggap niya po yung lahat ng sakit at pagdurusa. So, His both hand nailed and blood shedding. Kaya yung parehas po niyang kamay ay ipinako at dumanak po yung dugo. And His feet also nailed. At maging yung kanyang pong mga paa ay ipinako. And the Roman soldiers, with the spear, he pierced the side. That's why the blood gushed out from his side. At sa pamagitan po ng mga Romanong sundalo, tinusok po nila yung tagiliran po ni Jesus at dumanak po yung dugo. For whose sin? Para kaninong kasalanan? For your sin. Para sa kasalanan mo. Why? Bakit? Bakit po? Because Jesus loves you. Dahil minamahal ka po ni Jesus. Because God loves you. Dahil minamahal ka po ng Diyos. Yeah, we know this Bible verse very well. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life. Kaya alam na alam po natin yung talata na ito sa 1 chapter 3 sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why God has sent His only begotten Son, Jesus? Kaya bakit ba isinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na si Jesus? Because God so loved this world. Dahil minamahal po ng Diyos ng labis ito pong mundo. What does it mean, God loved this world? Ano pong ibig sabihin na minamahal ng Diyos yung mundo? God loves you. Minamahal ka po ng Diyos. Yeah, in order to save you, God has sent His only begotten Son, Jesus. Kaya upang iligtas ka, isinugo po ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. And Jesus died on the cross. At si Jesus ay namatay doon sa krus. Because there is no any other way to receive the forgiveness of your sin except the blood of Jesus. Dahil wala pong ibang paraan para matanggap po yung kapatawaran sa ng iyong kasalanan maliban po sa dugo ni Jesus. Okay, let's look at this very clearly. Lever vivo, con. Lever vivo.
So, we must understand why Jesus Christ, He was crucified and He received all the sufferings. Kaya dapat po nating maintindihan kung bakit po si Jesus ay pinako doon sa krus at tinanggap niya po yung lahat ng sakit at pagdurusa. According to Mark chapter 15, verse 38, when Jesus was crucified and died on the cross, He said, "It is finished," natupad na. Kaya nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, ay kanya pong sinabi, bago po siya mamatay doon po sa krus, ay kanya pong sinabi, natupad na. At that time, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Na mga oras po na yun, yung tabing po, ito po ay nasira mula po sa itaas hanggang sa ibaba. This veil indicate the body of Christ. Kaya ito pong tabing, ito po ay kumakatawan sa katawan po ni Kristo. When the body of Christ was torn out, He prepared the way to the heaven. Nang yung katawan po ni Jesus ay nasira, nang ito po ay napunit, ito ginahanda niya po yung daan papunta doon po sa langit. Yes, Jesus is the only way to go to the eternal heaven. Kaya si Jesus lamang po yung tanging daan upang makapasok doon po sa langit. Yeah, John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Opo, sa 1 chapter 14 sa verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yeah, Jesus is the only way to enter the eternal heaven. Opo, si Jesus lamang po yung tanging daan upang makapasok doon po sa langit. So, when Jesus died on the cross, there is the veil between the holy place and the most holy place. This veil was torn down from top to bottom. Kaya nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, ito pong tabing, ito po ay nasira mula po sa itaas hanggang sa ibaba. And Zechariah chapter 3 verse 9 says, "And I will remove the iniquity of the land in one day." At sinabi po sa Zacarias chapter 3 sa verse 9, na aking alisin ang kasamaan ng luping iyon sa loob ng isang araw. In the Bible, especially the Old Testament, there are 320 kind of the prophecies about Jesus Christ. Kaya doon po sa Biblia, sa Lumang Tipan, meron pong 320 na mga propesiya patungkol po kay Jesucristo. And this is also one of the prophecy. When Jesus died on the cross, He said, "It is finished." That means, God already prophesied, Zechariah chapter 3, verse 9, "I will remove the iniquity of the land in one day." Kaya ipinapresya na rin po sa Zacarias chapter 3 sa verse 9 na aking alisin ang kasamaan ng luping iyon sa loob ng isang araw. And important things, Jesus was risen. At isa pa pong mahalagang bagay, si Jesus, siya po ay muling If nabuhay. Jesus was not resurrected, we cannot have a assurance whether our sins are forgiven or not. Kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay, hindi po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan kung yung ating kasalanan ay napatawad na o hindi pa. But according to Matthew chapter 28, verse 6, when the women visited the grave of the Jesus, angels said, "He is not here, for he is risen." Ngunit ayon po sa Matthew chapter 28, nang bumisita po yung mga kababaihan sa libingan po ni Jesus, sinabi po ng anghel sa kanila, wala siya rito sapagkat siya'y binuhay. Yeah, Jesus was resurrected. Opo, si Jesus, siya po ay muling nabuhay. Unang Korinto chapter 15, verse 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. At sila ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yeah, Jesus died and buried on the cross and buried and then He was resurrected. He rose again on the third day. Kaya si Jesus, siya po ay namatay at siya po ay inilibing at siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw. John chapter 1 verse 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. What is the meaning of the sin of the world? Ano pong ibig sabihin ng kasalanan ng sanlibutan? Look at this screen. Jesus is carrying big sack. And this is the sin of the world. From the
sin of the Adam to the sin of the last man. Kaya tignan niyo po dito sa screen, bitbit po ni Jesus yung malaking sako at mula po sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan po ng huling tao. Yeah. From the sin of the Adam to the sin of the last man. Mula po sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan po ng huling tao. What about my sin? Kaya paano naman yung kasalanan ko? Of course, my sin also belongs to the sin of the world. Siyempre, yung aking kasalanan ay kabilang din sa kasalanan ng sanlibutan. That's why Jesus said, it is finished, natupad na. Kaya nga po sinabi ni Jesus, natupad na. Yeah, all my sin in life. Lahat ng kasalanan ko sa aking buhay. Yeah. The Lord has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all. Ipinasan sa kanya ng Panginoon kay Jesus yung lahat ng ating mga kasamaan. Yeah, that's why, because of my sin, Jesus was crucified on the cross and he died on the cross. Kaya nga po dahil sa aking kasalanan, si Jesus ay namatay doon siya ay pinako doon sa krus at namatay doon sa krus. All people, we are the descendant of Adam. Lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. Ibig sabihin, ipinanganak tayo makasalanan. We are born as a sinners. Tayo po ipinanganak na makasalanan. Tama po ba? Yeah. But Jesus died on the cross instead of us. Ngunit si Jesus ay namatay doon po sa krus sa halip na tayo. Yeah. The Lord God has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all. Ipinasan sa kanya ng Panginoon kay Jesus ang lahat nating kasamaan. And through the blood of Jesus, he redeemed all of our sins. At sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, tinubos niya po yung lahat ng ating kasalanan. So, Adam is the representative of sinners. Jesus is the representative of the righteous. Kaya po si Adan, siya po yung kumakatawan sa mga makasalanan at si Jesus naman po yung kumakatawan sa matuwid. Okay, Roma 5, verse 19. Sa Roma po, chapter 5, sa verse 19. Roma 5, verse 19. Sa Roma po, chapter 5, sa verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Yeah. Isang tao, because of the one man's disobedience, yeah, Adam's the disobedience, all people, we became the sinner. Dahil po sa kasalanan ng pagsuway, dahil po sa pagsuway po ng isang tao na si Adan, lahat po ng tao ay naging makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isang, ang marami ay magiging mga matuwid. Yeah. Because the Jesus Christ obedience, all people, we became the righteous. Because all of our sins forgiven through the blood of Jesus. Kaya dahil po sa pagsunod ng isa na si Jesus, lahat po tayo ay tayo po ay naging mga matuwid. Yeah. The Lord God has laid on him the iniquity of us all. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating Yeah. kasamaan. From the beginning of history to the end of the history, before we were born 2,000 years ago, the Lord God has laid on him, on Jesus, Kaya mula po sa pasimula hanggang sa katapusan ng kasaysayan, 2,000 taon na po yung lumilipas, ipinasan sa kanya ng Panginoon kay Jesus yung lahat nating kasamaan. Yeah. Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Bakit po? Upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po ba? Sino ang makasalanan? Ako. Ikaw. Huh? Jesus Christ came to this world to save you. Si Jesucristo po ay pumarito sa mundo upang iligtas ka. Yeah. Bago siya namatay, sinabi niya, natupad na. It is finished. That's why all the wages of my sin were paid on the cross. Kaya nga, lahat ng kabayaran ng aking kasalanan ay nabayaran na doon sa krus. Naintindihan niyo po? Yeah. And then why many people cannot be saved? At kung ganoon, bakit marami mga tao hindi po sila naliligtas? Because they do not understand what is the meaning of the eternal redemption. Dahil hindi po nila naunawaan kung na po yung ibig sabihin ng walang hanggang In order katubusan. to get salvation, we must realize what is the meaning of the eternal redemption by the blood of Jesus. Upang magkaroon po ng kaligtasan, dapat po nating maunawaan yung walang hanggang katubusan sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Yeah, many churches, they teach it like this. Their past sins were forgiven. But, ano problema? Future sins not forgiven. That's why whenever you commit sin, you should confess
and your sins will be forgiven through the confession. Kaya nga po yung iba po mga simbahan, itinuturo po nila yung bagay na ito, yung kanilang kasalanan sa nakaraan ay napatawad na, ngunit ano po yung problema? Sa hinaharap ay hindi pa napatawad, kaya nga kinakailangan mong mangumpisal, kaya sa pamagitan ng pangungumpisal ay mapapatawad yung kasalanan mo. Ito po ay maling turo. This is the wrong teachings. Kaya ito po ay maling katuruan. What the Bible says. Kaya ano po bang sinasabi ng Biblia? For example, if your future sins not forgiven, what will happen to you? Kaya halimbawa po, kung yung kasalanan mo sa hinaharap ay hindi pa napatawad, ano yung mangyayari sa This iyo? man believes his past sins were forgiven, but future sins not forgiven. Ito pong lalaking ito, naniniwala po siya na yung kasalanan niya sa nakaraan ay napatawad na, ngunit sa hinaharap ay hindi pa. That's why whenever he commits sin, he goes to the church in order to confess his sins. Kaya nga po sa tuwing siya po ay nagkakasala, pumupunta po siya sa simbahan upang ikumpisal po yung kanyang kasalanan. And through the confession, his sins will be forgiven. At sa pamamagitan po ng pangungumpisal, yung kanya pong kasalanan ay mapapatawad. One day, he committed sin again, and he is on the way to go to the church. At isang araw, siya po ay nakagawa ulit ng kasalanan at papunta po siya doon sa simbahan. But suddenly, there was car accident, and then he died without confession. Ngunit sa kasamang palad po, siya po ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan at siya po ay namatay ng walang Yeah, pangungumpisal. he died without confession. Kaya namatay po siya ng walang pagpapahayag o In pangungumpisal. other words, he died with a sin. Sa ibang salita po, siya po ay namatay ng mayroong kasalanan. Saan siya pupunta? Impyerno. Why? Ayon sa Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huh? He died with a sin. So he will go to the hell. Kaya namatay siya na mayroong kasalanan, kaya mapupunta siya doon sa impyerno. Huh? This is wrong teachings. Kaya ito po ay maling katuruan. Naintindihan niyo po? Yeah. If our future sins are not forgiven, we cannot go to the heaven. Kung yung kasalanan po natin sa hinaharap ay hindi pa napatawad, hindi po tayo makakapunta sa langit. So we must understand what is the meaning of eternal redemption. Kaya dapat po nating maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng walang hanggang This is katubusan. very important verse. Ito po ay napakahalagang talata. Yeah, napakamahalaga. Hebrews chapter 9 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. According to the Old Testament, Israelites, they offered animal sacrifice through the blood of animal. Ayon po sa Lumang Tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop sa pamamagitan po ng dugo ng hayop. But dugo ng mga kambing, dugo ng hayop, ito ay anilo lamang. This is only the shadow. Kaya ito po ay anino lamang. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaninong dugo po ito? Dugo ni Jesus. The blood of Jesus. Kaya ito po ay dugo ni Jesus. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Jesus died on the cross just once. Minsan magpakailanman. Once forever. Kaya si Jesus, siya po ay namatay ng minsan magpakilanman. Once for all. Kaya siya po ay namatay para minsan magpakilanman. Because the blood of Jesus is perfect. Dahil yung dugo po ni Jesus ay perpekto. Yeah. So, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Having obtained eternal redemption. What is the meaning of eternal redemption? Ano pong ibig sabihin ng walang hanggang katubusan? Eternal redemption means not only my past sins, but also my future sins. All of my sins were forgiven. Ibig sabihin po nito, hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, kundi maging yung kasalanan ko sa inaharap, lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad na. Before Jesus died on the cross, there are so many people in the Old Testament. Bago po namatay si Jesus, doon po sa krus, napakarami pong mga tao doon po sa Lumatipan. And since Jesus died on the cross, there are also many people were born in this world. At mula po nang mamatay si Jesus doon po sa krus, maraming tao po yung ipinanganak dito po sa mundo. But 2,000 years ago, when Jesus died on the cross, the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Ngunit 2,000 taon na po yung lumilipas,
Nang si Jesus po ay namatay doon sa krus, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yeah. 2,000 years ago, Jesus Christ took away my past sin, present sin, even future sins. 2,000 taon na po yung lumilipas, inalis na po ni Jesus yung kasalanan ko sa nakaraan, kasalukuyan at sa inaharap. And that's why Jesus said, it is finished. Kaya nga po sinabi ni Jesus, natupad na. Natupad na. Naintindihan niyo po? Yeah. All my sins, okay, my past sin, forgiven through the blood of Jesus. Kaya lahat ng aking mga kasalanan, yung kasalanan ko sa nakaraan, ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. What about my present sin? Paano naman yung kasalanan ko sa kasalukuyan? My present sin also forgiven. Maging yung kasalanan ko sa kasalukuyan ay napatawad na. What about my future sins? Since from today until I die, yeah, I will commit many sins also. Paano naman yung kasalanan ko sa inaharap? Mula nang ako ay, hanggang sa ako ay mamatay, ako pa rin ay makakagawa ng kasalanan. That is my future sins. Yun yung kasalanan ko sa hinaharap. My future sins are forgiven also. Maging yung kasalanan ko sa hinaharap ay napatawad na. Naintindihan niyo po? In order to get salvation, we must understand the meaning of this eternal redemption. Upang magkaroon po ng kaligtasan, dapat po nating maunawaan kung ano po yung ibig sabihin ng walang hanggang katubusan. From the sin of the Adam to the sin of the last man, all of our sins, lahat ng ating kasalanan, napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Naintindihan niyo po? Yeah. That's why, sinabi niya, it is finished. Natupad na. Yeah. It is finished. In Greek word, tetelestai. It means paid in full. Kaya sa salita pong Griego, ito po ay tetelestai, ibig sabihin nabayaran na ng buo. So, nagawang kasalanan. Ito po, nagawang kasalanan. And from today until my death, I will also commit sin. This is my future sins. Gagawin pang kasalanan. Tama po ba? So, when Jesus died on the cross, all of my sins are forgiven. Kaya nang si Jesus ay namatay po doon sa krus, lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad na. That is the eternal redemption. Iyon po yung walang hanggang katapusan. Okay, let me introduce the story, McDonald's story. Kaya hayaan niyo po kung ipakilala sa inyo yung kwento po ng McDonald's. Do you like McDonald's? Gusto niyo po ba ng McDonald's? For example, my family visited the McDonald's in order to have a lunch together. Halimbawa po, kasama po yung aking pamilya, kami po ay pumunta sa McDonald's upang kami po ay mananghalian. Yeah, when I order this kind of menu, first I need to pay the bill, right? Kaya una po, ako po ay nag-order ng menu na ito, una po, dapat ako magbayad ng bill, tama Yeah, po? if you pay the amount, you shall receive the receipt. Kaya kapag ikaw ay nagbayad na, tatanggapin mo po yung resibo. And after you eat the meal, when you go out, do you need to pay the money or not? At pagkatapos mo pong kumain, kapag lumabas ka po, kinakailangan mo pa bang magbayad o hindi na? No need. It is already paid. When you order, you already paid na. Kaya nung nag-order ka, nabayaran mo na ito. So when you go out, no need to pay. Kaya kapag lumabas ka, hindi mo na kinakailangan magbayad. Yeah, like this. 2,000 years ago, all of your sins already forgiven through the blood of Jesus. Kaya kagaya po nito, 2,000 taon na po yung lumilipas, nabayaran na po yung iyong kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Paid in full. Nabayaran na ng buo. That's the salvation. Yun po yung kaligtasan. If any kind of sin is remain, which is not forgiven, that is not the salvation. Kung mayroong kahit na anumang uri ng kasalanan na nananatili, hindi po iyon tunay na kaligtasan. It is finished. Natupad na. Ibig sabihin, 100% of your sins are forgiven through the blood of Jesus. Ibig sabihin, 100% po ng iyong mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Your past sin, forgiven or not forgiven? Yung kasalanan mo po sa nakaraan, napatawad na o hindi pa? Forgiven. Your present sin, forgiven or not forgiven? Yung kasalanan mo sa kasalukuyan, napatawad na ba o hindi pa? Forgiven. And what about your future sin? Forgiven or not forgiven? At paano naman po yung kasalanan mo sa inaharap? Napatawad na ba o hindi pa? Napatawad na.
Sinabi ni Jesus, natupad na. It is finished. That's why, when we really believe the forgiveness of our sins 100%, we can be saved. Kaya nga po kung tayo po isasampalataya sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan ng 100%, tayo po ay maliligtas. Natupad na. Ibig sabihin, my past sin, forgiven. Tama po ba? My present sin, forgiven. Even my future sins, forgiven. Natupad na. Naintindihan niyo po? If you have any sin which is not forgiven, for example, your sin forgiven 90% and 10% is not forgiven, can you go to heaven? Kaya halimbawa po, kapag 90% po ay napatawad na yung iyong kasalanan at yung 10% ay hindi pa, makakapunta ka ba sa langit? No, hindi. What about your sins are forgiven 99% and the 1% is not forgiven? At paano naman po, 99% napatawad na yung kasalanan mo at 1% ay hindi pa napatawad? Can you go to heaven? Makakapunta ka ba sa langit? No. Even the 1% is not forgiven, hindi pwede. You cannot enter the heaven. Kaya maging yung 1% kung hindi pa napatawad, hindi ka po makakapunta sa langit. The condition 100% must be forgiven through the blood of Jesus. Kaya yung condition po ay 100% ay dapat po na mapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So what you must believe? You must believe 100% of your sins are forgiven through the blood of Jesus. Kaya ano yung dapat mong sampalatayanan? Dapat mo pong sampalatayanan na lahat po ng iyong makasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Because Jesus said, natupad na. It is finished. Dahil sinabi po ni Jesus, natupad na. Because if it is not 100% of forgiveness, you cannot be saved. Dahil kung hindi po ito 100% na kapatawaran, hindi ka po maliligtas. Since you were born, until you die, all of your sins are forgiven, 100% of your sins forgiven. Kaya mula nung ipinanganak ka hanggang sa ikaw po ay mamatay, lahat po ng iyong mga kasalanan ay napatawad na. Your past sin, present sin, even your future sins are forgiven sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya yung kasalanan mo po sa nakaraan, kasalukuyan at sa inaharap, ito po ay napatawad na sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. This is the eternal redemption, walang hanggang katubusan. Naintindihan niyo po? Malinaw po? Okay. So all my sins, including my future sins, forgiven. So I don't need to worry about sin anymore because it is already forgiven. Kaya lahat ng aking makasalanan ay napatawad na, kaya hindi ko na kinakailangan mag-alala pa patungkol sa aking kasalanan dahil ito po ay napatawad na. Only we need to believe in the Word of God because ang salita ay totoo. Ang salita ay katotohanan. Dahil dapat lamang po tayong maniwala sa salita po ng Diyos dahil yung salita po ay katotohanan. Isaiah chapter 38 verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay na pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. You have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back, all my sins. For example, my past sin and present sin, even future sins, all my sins you have cast all my sins behind your back. That means God will not look at my sin anymore. Kaya ibig sabihin yung lahat ng aking mga kasalanan, hindi na po ito kailan mapatitignan ng Diyos. Micah chapter 7 verse 19 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Siya'y muling mahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Here also, you will cast all our sins into the depths of the sea. Kaya maging dito po, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. 100% of our sin. Kaya 100% po ng ating mga kasalanan. We cannot find our sin anymore Hindi na po natin kailan pa makikita yung ating kasalanan. because all of my sins were forgiven through the blood of Jesus. Dahil lahat po ng aking mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Do not misunderstand. The memory of your sins will not be disappeared.
Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na yung pagkaalala po sa iyong kasalanan ay hindi po mananatili. Where your sin were forgiven. Kaya saan ba napatawad yung kasalanan mo? 2,000 years ago on the cross. Kaya 2,000 taon na lumilipas doon po sa krus. So, nakita mo ba inyong kasalanan? Wala na. So, when you really believe in the blood of Jesus, God only can see the blood of Jesus. God cannot see your sins. Kaya kung kayo po isasampalataya lamang sa dugo po ni Jesus, hindi na po nakikita pa ng Diyos yung iyong kasalanan, kundi yung dugo po ni Jesus. This is the power of the blood. Kaya ito po yung kapangyarihan po ng dugo. Yeah, the blood of Jesus has a power. Kaya po yung dugo ni Jesus ay mayroong kapangyarihan. Hebrews chapter 10, verse 17, 18. Sa Hebreo po, chapter 10, sa verse 17 hanggang 18, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Yeah. Their sins and their lawless deed, I will remember no more. Hindi ko na alalahanin pa. I will not remember. Ito ay ang salita ng Diyos. Tama po ba? Naniniwala kayo sa salita ng Diyos? Yes. This is the truth. Opo, ito po ay katotohanan. Yeah. So, there is no longer an offering for sin. What does it mean? You don't need to ask the forgiveness of the sins. Kaya sinabi po, wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Ano po ibig sabihin nito? Hindi mo na kailangan pang humiling pa para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Because all of your sins already forgiven. Dahil lahat ng kasalanan mo ay napatawad na. Isaiah chapter 43, verse 25. Sa Isaías po, chapter 43, sa verse 25, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. We should remember, first, God forgave our sin for God's sake first. Kaya dapat po nating tandaan, una, pinatawad po ng Diyos yung ating mga kasalanan, alang-alang po sa pangalan ng Diyos. We were created according to God's image, but if we cannot be saved, we will go to the hell. Kaya tayo po nilikha ayon po sa larawan ng Diyos, ngunit kung hindi po tayo maliligtas, tayo po ay mapupunta sa impyerno. It is not the God's glory. Kaya hindi po ito yung kaliwalatian ng Diyos. That's why God wanted to save us and God wanted to bring us into the eternal heaven for His sake, for God's glory. Kaya nga po nais po tayong iligtas ng Diyos, nais niya po tayong dalhin doon sa langit para po sa kaliwalatian ng Diyos sa pangalan po ng Diyos. Yeah. God said, hindi ko alalahanin ang inyong mga kasalanan. I will not remember your sins. Hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ito ay ang salita ng Diyos. Naniniwala kayo? Yes. God said, I will not remember your sins. Opo, sinabi ng Diyos, hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ephesians chapter 1, verse 7. Sa Efeso po, chapter 1, sa verse 7, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang mga biyaya. Yeah. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng aking mga kasalanan. Through His blood, the forgiveness of sins. So, what is the meaning of salvation? Salvation is kapatawaran ng mga kasalanan. Forgiveness of sins. This is the salvation. Kaya yung kapatawaran ng mga kasalanan, ito po yung kaligtasan. Natanggap po ba ang kaligtasan? Yeah, if you receive the forgiveness of your sins, yes, you can be saved. Opo, kapag natanggap pa po yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan, ikaw po ay maliligtas. So, Ephesians chapter 1, verse 7, again, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang mga biyaya. In Him we have redemption through His blood, through the blood of Jesus, the forgiveness of sins. Sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, yung kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Colossians chapter 1, verse 13, 14, also babasahin ko po.
Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, he also siyang kapatawaran ng mga kasalanan, forgiveness of sins. This is the salvation. Kapatawaran ng mga kasalanan, ito po yung kaligtasan. Did you receive the forgiveness of your sins? Natanggap mo na ba yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan? How much percent? Ilang porsyento? 100%, right? So, there is the hymnal, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. There is no any other way. Only our sins can be forgiven through the blood of Jesus. Wala pong ibang paraan, tanging sa pamamagitan lamang po ng dugo ni Jesus ay mapapatawad po yung ating kasalanan. So according to the Luke chapter 23, when Jesus was crucified, beside the Jesus, two criminals also crucified together. Kaya ayon po sa Lucas chapter 23, nang ipinako po si Jesus doon po sa krus, dalawang kriminal po yung nasa tabi niya na sila po ay ipinako. At the first time, two criminals, they blamed Jesus. If you are Son of God, save yourself and come down from the cross. They said like other people. Kaya ito pong sa unang pagkakataon po, yung dalawang kriminal na ito, sila po ay nagalit kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo yung iyong sarili at bumaba ka mula sa krus. But among these two criminals, one criminal, he realized Jesus is really Son of God. Ngunit sa dalawang kriminal po na ito, yung isang kriminal, naunawaan niya po na si Jesus ay yung anak ng Diyos. That's why before he died, he repented his sin and he believed in Jesus. Kaya nga po, bago po siya mamatay, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po siya kay Jesus. Yeah, he asked his spirit to Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hiniling niya po yung kanyang espiritu kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Jesus answered, today you will be in paradise with me. Kaya sumagot po si Jesus, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Where is this criminal now? Kaya nasaan na po yung kriminal po na ito ngayon? Nasa langit. Yeah. He entered the eternal heaven. Kaya nakapasok po siya dun sa walang hanggang langit. Think about this criminal. He is the murderer. He only committed sin. But before he died, he repented his sin and he believed in Jesus. That's why he was saved. Kaya pag-isipan niyo po ito pong kriminal na ito, siya po ay mamamatay tao, at bago po siya mamatay, siya po ay sumampalataya kay Jesus, kaya siya po ay naligtas. How long did it take to get the salvation? Only several hours. Kaya ilang oras lamang po yung ginugol nito nang siya po ay maligtas. Because Jesus was crucified on the cross from 9 a.m. until 3 p.m. Dahil si Jesus ay nakapako po doon sa krus mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So how many hours we have studied? Kaya ilang oras na po tayong nag-aaral. From Monday until today, around 10 hours. Mula po Lunes hanggang ngayong araw, 10 oras. If your heart is really ready, several hours will be enough to get the salvation. Kung yung puso mo ay talagang handa, yung ilang oras po ay sapat na para ikaw po ay maligtas. Even this criminal, he was saved. Kaya maging yung kriminal po na ito, siya po ay naligtas. Yeah. What about other people? Paano naman po yung ibang mga tao? 1 John chapter 2 verse 2 says, babasahin ko po. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yeah. Hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. For the sins of the whole world. Outside of the church, there are also many bad people. But their sins also forgiven. Kaya sa labas po ng church, marami din po masasamang tao, ngunit pagin yung kasalanan po nila ay napatawad na. But why they cannot enter heaven? Ngunit bakit ba sila hindi makakapasok sa langit? Because of this sin. Dahil po sa kasalanan na ito. John chapter 16 verse 9. Sa 1 chapter 16 po, sa verse 9, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Yeah, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. They do not believe in me. Because of their sin, they will go to the hell.
Kaya dahil po sa kanilang kasalanan, hindi po sila po ipupunta doon po sa impyerno. If they don't believe in Jesus, they cannot be saved. Kung hindi po sila sasampalataya kay Jesus, hindi po sila maliligtas. Although Jesus redeemed all of their sins, if they don't believe in Jesus, it is nothing to do with them. Kaya kahit na pinatawad na po ni Jesus yung kanilang kasalanan, ngunit kung hindi po sila sasampalataya, wala po itong kinalaman sa kanila. So, what shall we do? What should we do? Kaya ano po yung dapat po nating gawin? Dapat maniniwala sa si Jesus. You must believe in Jesus. Kaya dapat kang sumampalataya kay Jesus. So in this world, there are two kind of people. Black man, white man. What is different? Kaya dito po sa mundo, meron pong dalawang uri ng tao, yung puting tao at yung itim na tao. All of our sins already forgiven through the blood of Jesus. Lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. But white man, they believe all of their sins were forgiven through the blood of Jesus. That's why they are saved. Kaya ngunit yung mga puting tao, sila po ay sumampalataya na napatawad po yung lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kaya sila po ay mga They will ligtas. go to the heaven. Sila po ay makakapasok doon po sa langit. Who is the black man? Sino po yung mga itim na tao? Although Jesus Christ, He redeemed all of their sins, but they do not know. Hindi nila alam. Ngunit kahit na tinubos na po ni Jesus yung kanilang mga kasalanan, ngunit hindi po nila alam. And also, hindi nila naniniwala. They don't believe. At hindi po sila naniniwala. That's why they will go to the hell. They are not saved. Kaya nga po sila po ay pupunta sa impyerno, hindi po sila maliligtas. Naintindihan niyo na po? Yeah. Isaiah chapter 44 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. God said, "Return to me, for I have redeemed you." Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Huh? Return to me, I have redeemed you. I already forgave all of your sins. So return to me, come to me. God is calling you. Kaya tinubos ko na yung lahat ng kasalanan mo, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko, kaya tinatawag ka po ng Diyos. But there are so many people who do not know this gospel. Ngunit napakarami po mga tao na hindi po alam ito pong ebanghelyo. You know, there is the Japanese soldier, the Onoda. 29 years ago, Second World War already finished. But this Japanese soldier, Onoda, he did not know whether the war already finished or not. Kaya alam niyo po ba na mayroon pong isang Japanese na sundalo na si Onoda, 29 years na po yung lumilipas pagkatapos po ng Second World War, ngunit ito pong si Onoda, hindi niya po alam kung tapos na po yung digmaan o hindi pa. That's why in the jungle of the Philippines, he practiced a war. He prepared the war. Kaya nga po doon po sa gitna ng gubat doon po sa Pilipinas, siya po ay naghahanda para sa digmaan. He did not come out from the jungle. Hindi po siya lumalabas mula doon sa kagubatan. Why? He did not know the Second World War is already finished. Bakit? Dahil hindi po niya alam na yung Second World War ay natapos na. This is the real history. Ito po ay tunay na kasaysayan. Yeah, Japanese soldier Onoda was found after the war finished. How many years? 29 years later. Kaya yung Japanese na sundalo na si Onoda ay natagpuan pagkatapos po ng 29 years. Because he didn't know. Dahil hindi niya po ito nalalaman. Hindi niya alam. Yeah. In the days of the Marcos, he came out. Kaya sa panahon po ni Marcos, siya po ay nagpakita. Why? The Onoda, he did not come out from the jungle. Kaya bakit si Onoda hindi siya lumabas mula doon sa gubat? Hindi niya alam. Because he did not know. Dahil hindi niya po ito nalalaman. Why the many people, they don't believe in this gospel? Because they do not know. Bakit maraming tao po hindi po sila naniniwala sa ebanghelyong ito dahil hindi po nila alam? So what God says to you? God said, "Return to me, for I have redeemed you." Kaya ano po yung sinasabi ng Diyos sa iyo? Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. If you really get the salvation, you must return to the Lord. Kung talagang natanggap mo po yung kaligtasan, dapat ka pong manumbalik sa Panginoon. Before, I was sinner, but now I became the righteous man to enter heaven. Why? I have got the salvation. Noon ako isang makasalanan, ngunit ngayon ako ay matuwid na tao at makakapunta na ako sa langit. Bakit? Dahil natanggap ko na yung kaligtasan. Natanggap po ba ang kaligtasan? Sigurado po ba? Yes. Why?
I believe all of my sins forgiven 100%. Past sin, present sin, even future sins. Lahat ng ating kasalanan, napatawad na. Kaya ako'y naniniwala na lahat ng aking makasalanan ay napatawad na. Naintindihan niyo po? Yeah. Okay, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sa Efeso po, chapter 2 sa verse 8 po hanggang 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah, ito ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Actually, we did nothing. Only we believe in this gospel. Sa katunayan po, wala po tayong ginawang anuman, kundi sumampalataya lamang po tayo sa ebanghelyong ito. Ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. So, natanggap po ba kalooban ng Diyos? Yeah. Yeah, this is the gift, right? Kaya ito po ay regalo. What is this gift? This is the salvation. Kaya ano po yung regalo po na ito? Ito po yung kaligtasan. Did you get salvation? Natanggap niyo na po ba yung kaligtasan? Do you really believe all of your sins are forgiven 100%? Talaga bang naniniwala ka na 100% ng kasalanan mo ay napatawad na? So can you go to heaven? Kaya makakapunta ka na ba sa langit? Makapunta sa langit? Huh? Who can enter the heaven? Huh? Sino yung makakapunta sa langit? Makapunta sa langit? Yes, I can go to the heaven because I have got the salvation. Oo, ako'y makakapunta na sa langit dahil natanggap ko na yung kaligtasan. Okay, I will show you this video clip. Everybody in the audience, now listen to me carefully, is being given a special package, and I don't want you to open it. Do not shake it. Do not open. Do not open. Take the box and hold it in your lap. Do not open. And now here's the deal. Listen carefully. Inside one of these boxes is a key. Do not open it yet. If your box has a key, you will be the last person today to get one of those cute little G6s. Okay? Who will it be? Are you ready? Hold on. Are you ready? JR is back in our audio booth. JR, this calls for a drum roll. Cue the drum roll. All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3. Bakit sobrang masaya sila? Why they are so happy? Kaya bakit po sila sobrang napakasaya? They have received the car. Dahil natanggap po nila yung sasakyan. Sasakyan, kotse. But we have received much more important gift from God. Gift from God, salvation. Ngunit natanggap po natin yung mas mahalagang regalo, yung regalo pong mula sa Diyos, yung kaligtasan. Tama po ba? Because our salvation is eternal, forever. Dahil yung ating pong kaligtasan ay magpakailanman. So before, God was a judge and I was a sinner. Kaya noon, ang Diyos ay isang hukom at ako ay makasalanan. Are you a sinner or are you a son of God? Ikaw po ba ay makasalanan o ikaw ay anak ng Diyos? If you are still sinner, you cannot go to the heaven. You must become the son of God. Kung ikaw pa rin po ay makasalanan, hindi ka po makakapunta sa langit, dapat ko pong maging anak ng Diyos. How sinner become the son of God? Paano ba na yung isang makasalanan ay magiging anak ng When you Diyos? really believe through the blood of Jesus, all of your sins are forgiven, you can be saved, and your position will be changed from sinner to the son of God.
Kapag ikaw po ay sumampalataya na napatawad na ni Jesus yung lahat ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw po ay maliligtas at yung posisyon mo po ay mababago mula po sa pagiging makasalanan at sa patungo po sa pagiging anak ng Diyos. God became my father and I became the son of God. Ang Diyos ay aking naging ama at ako ay naging anak ng Diyos. Are you a son of God? Ikaw po ba ay anak ng Diyos? Yes. Yeah. When you get the salvation, yeah, we became the son of God. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging anak ng Diyos. Yeah. Unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9, babasahin ko po. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. Kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Salvation of your souls. So we have only received the salvation of our souls. So the forgiveness of sins, when you really believe, you will have the salvation of your souls. Kaya doon po sa kapatawaran ng mga kasalanan, kung ikaw po ay talagang sasampalataya, tatanggapin mo po yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. This is not the end. This is the beginning. You are born again as a son of God. Kaya hindi po ito yung wakas, ito po lamang po yung pasimula, ikaw po ay naipanganak na muli bilang anak ng Diyos. Now you became the children of God. Ngayon po, ikaw na po ay naging anak ng Diyos. So what you should do? You should grow in the church. Kaya ano yung dapat mong gawin? Dapat kang lumago sa church. Yeah. So, Romans chapter 6 verse 1 2. Sa Roma po, chapter 6, sa verse 1 po hanggang 2. Yeah, sin problem after salvation. Is it okay to commit sin intentionally after salvation? Yung problema sa kasalanan pagkatapos ng kaligtasan, ayos lang ba na gumawa ng kasalanan na sinasadya pagkatapos ng kaligtasan? Yeah, what the Bible says. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Certainly not. Truly born-again Christian, we cannot continue committing sins. Ang mga tunay na born-again Christian, hindi po tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. What will happen to us if we continue to sin after salvation? Ano po yung mangyayari sa atin kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan pagkatapos ng kaligtasan? Bible says there will be the discipline from God. Sinasabi ng Biblia na mayroong disiplina mula sa Diyos. That's why the children of God, we must abide in the church and we must grow in the church through the Word of God. Kaya nga po yung anak ng Diyos, dapat po tayong manatili sa church at dapat po tayong lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. As a children of God, if we continue committing sin, there will be the discipline from God. Kung bilang anak ng Diyos, kung ikaw po ay patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan, mayroon pong disiplina mula sa Diyos. Hebrews chapter 12, from verse 6 to 8, babasahin ko po. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Yeah, if you continue committing sins, there will be the discipline from God. What kind of discipline? Accident, or some sickness, or you will lose the money, or family problem, and many kind of the problems. Kaya ano pong klase ng disiplina? Yung aksidente, o magkakaroon ka ng sakit, o mawawalan ka ng pera, o kaya magkakaroon ka ng problema sa pamilya. So children of God should abide in the true church. Kaya po yung anak ng Diyos ay dapat po na manatili sa tunay na church. Although we become the son of God, the righteous man, but we still have a sinful nature. Kahit na tayo po ay naging anak ng Diyos, naging matuwid na tao, ngunit meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. Yeah, our position is the son of God, but our condition still sinful life. Yung ating pong posisyon, tayo po ay anak ng Diyos, ngunit yung ating pong kondisyon, ito po rin po ay likas sa pagkamakasalanan. That's why we should grow in the church. Kaya nga po, dapat po tayong lumago sa church. Salvation of your soul is not the end. This is just the first step. After that, you should grow through the Word of God.
Pagkatapos po ng kaligtasan, hindi po ito yung wakas, ito pa lamang po yung unang hakbang, kaya nga dapat ka pong lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Some members, some people, they said, I have got the salvation. But that's all. And then from that time, they don't attend the church. They don't listen to the word of God. How can we prove that their salvation is really true or not? Kaya yung ibang mga tao, natanggap ko na yung, sinasabi po nila, natanggap ko na yung kaligtasan, ngunit kaya hindi na po sila at dumadalo sa simbahan, kaya paano natin mapapatunayan kung natanggap po nila yung kaligtasan o hindi? If you receive the true life as a really children of God, you will abide in the church and you will grow in the church through the word of God. Kaya kung talagang natanggap mo po yung buhay, ikaw po ay magpapatuloy sa church at lalago po sa iyong buhay. Because this is the commandment from our Lord Jesus. Dahil ito po ay utos mula po sa ating Panginoong Jesus. This is very important. John chapter 15 verse 3 and 4. Ito po ay napakahalaga sa Juan chapter 15 sa verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buwat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Yeah, Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yeah. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa iyo. What does it mean? You are forgiven. All of your sins are forgiven. Huh? You are saved. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kayo po ay napatawad na yung iyong mga kasalanan, ikaw po ay naligtas na. Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa iyo. Yeah? Abide in me, I in you. This is the order and this is the commandment from our Lord Jesus. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, ito po ay utos mula po sa ating Panginoong Jesus. Born again Christian, we are like a branch. If the branch does not attach on the tree, it cannot grow and it cannot bear any fruits. Ang mga born again Christian, tayo po ay gaya ng sanga. Kung hindi po ito nakakabit sa puno, hindi po ito magbubunga. We should grow and we must bear the fruits to glorify the name of God as a children of God. Dapat po tayong lumago at dapat po tayong magbunga ng marami upang maluwalhati po yung Diyos bilang anak ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, after salvation, ano ang gagawin ko? What should we do? Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ano po yung dapat kong gawin? We should abide in the church and we should grow in the church through the word of God. Dapat po tayong manatili sa church at dapat po tayong lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Sa ikalawang Timoteo po, chapter 3 sa verse 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. You must continue in the things which you have learned. Through this Bible seminar, you have learned about salvation, born again. Sa pamamagitan po nitong Bible Seminar, natutunan mo po yung kaligtasan, yung maipanganak na muli. Through the true gospel, your dead spirit lived again. This is the meaning of born again. Sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, yung patay mong espiritu ay muling nabuhay, ito po yung tinatawag nating maipanganak na muli. Yeah, knowing from whom you have learned them. So, where did you get salvation? Kaya saan mo po natanggap yung kaligtasan? If you really have received the salvation through this Bible seminar, you must know this is the true church. And you must abide in this true church. Kaya kung talagang natanggap mo po yung kaligtasan sa pamamagitan po nitong Bible Seminar, dapat po pong malaman na ito po ay tunay na church at dapat ka pong manatili sa church. So, yeah, abide in me. Kaya, This is the Philippine Life for the Mission, Manila Central Church. kaya kayo'y manatili sa akin, ito po yung Philippine Life Mission Manila Central Church. Yeah, after we get salvation, we should continue attending to the church in order to learn the Word of God. Pagkatapos po ng kaligtasan, dapat po tayong magpatuloy na upang matuto sa salita po ng Yeah, Diyos. we have a Sunday sermon every Sunday, 9:30. And also, Wednesday, we have a Wednesday sermon, 7 p.m. Kaya meron po kami Sunday sermon ng 9:30 at meron din po kami Wednesday sermon ng 7 p.m. Maybe there will be the later announcement. At marahil po mamaya meron po tayong announcement. So, especially the newly born again, the brothers and sisters, congratulations. So, if you are really saved,
please continue attending to the church. Please learn the Word of God continuously. Kaya kung talagang ikaw po ay naligtas, pakusap, magpatuloy ka po, patuloy ka pong matutunan sa salita po ng Diyos. If you have any question after this Bible seminar, maybe you can have a counseling. Kaya pag meron po kayong tanong, pagkatapos po nitong Bible seminar, meron pong counseling. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa kaligtasan. We are the miserable sinner who are supposed to go to the eternal hell. Kami po isang miserableng makasalanan na nararapat na mapunta sa walang hanggang impyerno. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed your precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang Panginoong Kristo po ay namatay din po sa krus at dinananak niya po yung kanyang lahat ng dugo upang tapusin po ang lahat ng aming mga kasalanan. We believe all of our sins are forgiven through the blood of Jesus. Kami po ay naniniwala na lahat po ng aming mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Thank you so much for the grace of your salvation. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Lord, there are many newly born again brothers and sisters through this Bible seminar. Panginoon, marami pong bagong naipanganak na muli ng mga brothers and sisters sa pamamagitan po nitong Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue to serve the Lord. Pakausap, tulungan niyo po sila na makapanatili po sila sa church at sila po ay magpatuloy na maglingkod sa So Panginoon that they will grow in the faith and they will bear a lot of the fruits. upang sila po ay lumago sa pananampalataya at sila po ay magbunga ng marami. We wanted to give thanks and we wanted to give glory to the Lord. Nais po namin magpasalamat at nais po namin bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen.